Mga kababayan ko, bilib ako sa kulay ko, ako ay Pilipino. Kung may itim na may buti, mayroon naman kayo banggi. Pilitin mo na kaya mo mabuti ang iyong minimithi. Ang magkaaway, ipagbati, lumitna ka at huwag kumampi. Mga kababayan, admin rich po ito, mga ka-admin. No? At tayo po ay live ulit. No? Live na naman tayo. Ano? So mga kaibigan, ngayon salakayin lang natin ng kaunti. Very short live lang tayo ngayon mga kaibigan. No? Kasi eto na nga mga kaibigan, no? Sa kaka-fake news ng mga DD shits. Sa kaka-fake news ng mga DD shits, mga kaibigan, na kesyo marami na daw mga talagang sumasama daw sa kanila, no? Rose Reyes, hello po. Happy tayo ngayon. Yes, happy po tayo ngayon, no? So, yun nga, pagpatuloy natin mga kaibigan, no, marami na daw sumasama sa kanila. Yung sinasabi ng mga vloggers, no? Lalong-lalo na yung nagkalat mga kaibigan sa YouTube na isang retired general daw siya, no? Meron siyang YouTube channel doon na meron ng 100,000 subscribers at niloko niya yung kanyang mga subscribers, no? Kasi sinabi niya na eto daw AFP Chief of Staff at saka yung PNP Chief ay kinakausap na daw si PBBM para daw pinagre-resign na raw si PBBM. Parang pinapalabas nila mga kaibigan na talagang wala na yung kanilang tiwala kay PBBM. Itong AFP Chief of Staff daw at saka PNP Chief, wala na daw tiwala. So, kinakausap na daw si PBBM para bumaba daw sa katungkulan. O, di ba? O, anong nangyari ngayon mga kaibigan? O, anong nangyari ngayon? Sandali sakaling hindi nyo pa naririnig yung balita, mga kaibigan, paparinig ko sa inyo. O, sabi ko nga, di ba, fake news pa more. Talaga naman. Akala nyo, you're undermining the power, no? The power of this administration. Hindi naman papayag na basta ganyan-ganyan nila lang mga kaibigan. Sumunod kayo sa konstitusyon ng Pilipinas. Kung ayaw nyo kay PBBM, antayin nyo ang 6 na taon. Or dili naman kaya, maghain kayo ng impeachment, no? Para mapatalsik si PBBM. Maghanap kayo ng issue na kailangan totoo, Okay, ito mga kaibigan papaninig ko sa inyo. So, yan. Paniwalaan itong mga vlogger na kumakaladkad sa pangalan nila AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at PNP Chief Benjamin Acorda Jr. sa isyu ng destabilisasyon pinutugis na ng PNP. May latasan na ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang kanilang anti-cybercrime group para tugisin itong vlogger na nagpapakilalang isang retiradong general na sandatang lakas ng Pilipinas. Ito'y matapos ipakalat ng isang retired Army General na nagngangalang Johnny Macana Sr. sa kanyang YouTube video na kinukumbinsi umano ng PNP Chief at ito si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbitiw na sa pwesto. Ayon kay PNP Public Information na Office Chief Police Colonel Jean Pato, walang katotohanan ang nakasaad sa video at ito'y malinaw na isang uri ng paninira at disinformation. Dahil dito, nanawagan ng PNP sa publiko na huwag ipakalat ang video dahil bukod sa wala na katotohanan ng nilalaman nito, may katapat din itong kaparusahan sa halig sa umiiral na Anti-Cybercrime Act of 2012. Nabatid na ang YouTube page na The General's Opinion ay mayroon ng mahigit 100,000 subscribers at followers. Pakinggan natin, Audrey, ang bahagi na pahayag. Sa pagkakataon po ito ay nakikiusap po tayo sa ating mga kababayan na mag-ingat po tayo sa pagpo-post at pag-share po ng mga information, unverified information at that sa ating pong mga respective social media accounts. Maging responsable po tayo lahat dahil maaari po tayong maharap sa iba't ibang kaso for spreading unverified and fake news. Yung ating pong CPNP ay nagbigay na po ng utos sa ating anti-cybercrime group
and other regional directors and field commanders to intensify the conduct of cyber patrolling and to validate all videos circulating on social media. Di ba? Sabi ko na sa inyo mga kaibigan, sino ang source ng vlogger na yan? Ang general na, ex-general na yan? Si Mahar Luka-Luka! Si Mahar Luka-Luka mga kaibigan, ang source niya. Kita niyo? Magalit ngayon yung AFP chief, tsaka yung PNP chief nagalit ngayon. Kasi hindi naman totoo yung pinapakalat, no? Na sila daw ay kinausap daw nila si PBBM para pagpababain na raw sa pwesto. Parang pinapalabas nila na eto, marami na talagang bumabaliktad at marami na talagang nawawala na ang suporta sa Pangulo. Kita niyo yan? So, fake news pa more. Nang sa ganon ay lahat kayo mapunta sa kulungan. Ngayon, pinahunting na, pinaghahanap na, fake news pa more. Diba? Kasunod naman yan yung mga magpi-fake news na iba. Kasi naniniwala sila kay Mahar Luka-Luka. Lahat naman ng mga sinasabi ng Mahar Luka-Luka, wala naman talagang mga katuturan, walang katotohanan. Puro lang finifeed sa kanya ng putit ahas daw sa Malacanang, ng mga bubuit daw sa Malacanang. Sino ba yung mga yun? The fact na nasa Malacanang daw sila, pero nagka-traidor sila. At yung mga pinagsasabi nila, hindi naman totoo. Ang purpose lang talaga ay para sirain ang Marcos administration. Di ba? So, kung ikaw matino, nakita mo ex-general, dati siyang general, pero naniniwala siya kay Mahar Luka-Luka na isang fake news peddler na hindi nga makauwi ng Pilipinas dahil natatakot na siya dahil sa mga pinaggagawa ng fake news. Kita nyo? Di ba? Kung totoo yan si Mahar Luka-Luka, uuwi dito yan. At dito mo sabihin yung mga pinagsasabi mo, dito mo isampayan. At nang sa ganon, kung talagang totoo yung mga pinagsasabi mo, pinagkakalat mo about PBBM at kay FL Lisa, kung totoo talaga yan, isampa mo dito yan. At nang sa ganon ay talagang ma-impeach si PBBM. Kaso, hindi nga wala siyang lakas ng loob dahil alam niya na fake news ang mga pinagsasabi niya. Diba? Ang kaso, kahit ex-general, di ba? Nabibrainwash niya at naluloko niya. Ngayon, kawawa naman ang mga ex-general na yan. Dahil yung mga pinagsasabi nila, mga nakapirma na yan, di ba, sa mga manifesto. At yung mga pinagsasabi nila, magagamit yan against them. The worst, matatanggalan pa sila ng mga pensyon. Biruin mo, pinagpe-pensyon sila ng gobyerno, pagkatapos ganyan ang ginagawa nila, magpapabagsak sila ng gobyerno. Diba? So, mga kaibigan, pagsisisihan nila, or baka ngayon nagsisisi na sila sa mga ginagawa nila, pinutugis na ng otoridad. Diba? Mga kaibigan? So, kayo, mga DD sheets na nagpapakalat ng mga fake news at mahilig kayong you're putting words into somebody's mouth, di ba? Yan ang hilig niyo di ba? Mga DD sheets at mahilig kayong mag-accuse sa mga tao. Katulad ko, inakusahan niyo ako. Nadilawan daw ako, kesyo wala naman daw ako nung kampanyahan, ngayon lang naman daw ako nag-ingay, na nagsuporta, kasi daw nabayaran ako. Pero yan, shinare ko, di ba? Shinare ko yung aking mga old videos na ang daming mga views, no? Kasi panahon ng kampanyahan, andyan na ako at talagang pinaglalaban ko si PBBM. Palagi nga akong suspended Kasi alam naman natin, during that time, di ba, mga dilawan ang namamayagpag sa Facebook. Diba? So, kita nyo, puro kayo fake news. Puro fake news ang fake news. Kapag may mga nangyayari sa inyo, sinisisi nyo ang Marcos administration. Ngayon, meron na naman yung isang hindi naliligo, yung miss na ni Safeguard. Nag-iingay na naman, mga kaibigan. Nawala daw, deleted daw yung kanyang FB. Hello, deleted talaga ang FB mo? O baka naman, dinactivate mo lang.
para sabihin na deleted. Pagkatapos kamukat-mukat mo, ilang araw mula ngayon, i-activate mo. Tapos sasabihin mo, pinapalabas mo na, ay nag-apila kasi ako, nag-apila ako pagkatapos si Facebook ibinalik. Hello, hindi na kami maluloko. Diba? Kasi nanggaling na kami dyan sa mga nangyayari na yan na sususpinde, mga kaibigan. Kapag nasuspinde ka, katulad sa akin, nasuspinde ako 90 days. Once na nasuspindi ka, kahit mag-apila ka pa, hindi ka talaga mag-granted. Aantayin mo talaga yung due date, no? Pag na-suspindi ka, 90 days talaga yan, kahit na umapila ka pa. Kasi kaya ka nga na-suspindi, kasi na-reach mo na, no? Yung maximum level ng sa dami, no? Yung maximum, yung dami ng mga community guidelines na violate mo. So, kaya nasuspindi ka na. Ganon yun. Hindi pwedeng sa isang apila, ibabalik agad sa'yo yan. Hindi ganyan. Kaya hindi mo kami maluloko. Kasi ako nga lang maraming beses na ako nasuspindi. At maraming beses na ako na talagang nag-antay dito sa aking, inantay ko itong aking page na para makapag-comment na ako, para makapag-share na ulit ako. Kasi lagi din ako nasuspindi, panahon pa ng kampanyahan. Diba? Kaya hindi nyo kami maluloko. Mga DD sheets, no? Magbagong buhay na kayo mga DD sheets. 2024 na! Ayusin nyo na ang buhay nyo. Pumunta kayo sa ano ba kayo? Katoliko? Christian? O Muslim? Pumunta kayo sa inyong mga spiritual director. At manalangin kayo. Kahit mag-isa kayo, manalangin kayo. Humingi kayo ng tawad sa Diyos. Nakatawarin kayo. Mga DD sheets. Meron pa kayong pag-asa sa mundo. May pag-asa pa kayo. Hindi pa huli ang lahat. Maniwala kayo sa akin, humingi kayo ng tawad sa Diyos sa lahat ng mga kasalanan nyo, mga DD sheets. Kasi kasalanan yung ginagawa nyo Na yung gobyerno natin ay pinapabagsak nyo. Diba sabi nga sa Biblia, kung meron mang nagagawang mali ang isang hari o isang leader ng isang bansa, kailangan ang gagawin mo, ipanalangin mo sila dahil ang magpaparusa sa kanila ay ang Diyos na nasa langit. Anong sabi sa Biblia? Suportahan nyo ang mga hari, mga reyna, ipanalangin nyo sila kung sila man ay magkasala. Ang Diyos na nasa langit ang magpaparusa sa kanila. Dinidiscourage sa Biblia ang rebellion. Dinidiscourage sa Biblia yung magre-rebelde ka, papatalsikin mo ang presidente. Dinidiscourage yan sa Biblia kung kayo ay Bible believer. Hindi ko alam kung nagbabasa kayo ng Bible. Basta ako, Bible believer ako. Nagbabasa ako ng Biblia. High school pa lang ako. Na-born again ako. Naging born again Christian ako. High school ako. And then, 2 beses ko nabasa ang Biblia from cover to cover, from Genesis to Revelation. Marami na rin akong seminar na tapos, marami na akong mga certificates sa iba't ibang seminar, mga malalaking seminar, international na seminar. Marami na. Nabasa ko ang Biblia from cover to cover. At nakalagay dyan na suportahan mo kahit sino pang gobyerno. Suportahan mo. At kung may nakikita kang pagkakamali, ipanalangin mo. Dahil ang mga yan, may pananagutan yan sa Diyos. At ang Diyos ang bahalang magtanggal sa kanila, magparusa sa kanila kung meron silang kasalanan. Kaso ang ginagawa niyo mga DD shits. Gusto niyo kayo ang batas, no? Ganyan kayo hindi kayo sumusunod sa batas, no? Wala kayong pakialam sa konstitusyon ng Pilipinas. Hindi kayo sumusunod. Basta ang gusto niyo, kayo ang maghari. Dahil gusto niyo, kayo ang nasa power, ang nasa Malacanang. Para gusto niyo, marami kayong confidential funds. Di ba? Ganyan ang mga DD sheets.
magbagong buhay na kayo. Sinasabi ko sa inyo, bago mahuli ang lahat, mga DD-shits, magbagong buhay na kayo. No? Habang pwede pa, kasi pag dumating ang araw, mga DD-shits, na huli na ang lahat, kahit anong gawin ninyo, kahit na maglumpasay kayo sa sahig, wala na. Kaya, magbagong buhay na kayo, mga DD-shits. Edith Villanueva, good PM, ma'am. Good PM din po sa inyo. Fernando Mutos, naku po, hindi sila magbabago, Ma'am Rich, kasi demonyo ang nasa saklaw sa kanila. O nga po sana magbago para para mapunta sa langit. Kasi mga ka-admin, 'di ba, sabi ni Digonyo, isasama daw sila sa hell, no? Isasama niya ang mga DD sheets, yung kanyang mga kampon, isasama niya sa hell. Kaya magbago na kayo para hindi kayo mapunta sa hell, no? Menso unda di mapundog, nagbubulag-bulagan dahil lang sa pira, hihi, no? Yan. Tigrel Zilong, mahuhuli din sila. James Anthony Neal, magaling magpaikot, ma'am. Nora Abok, dapat hulihin na yan si Maharluka-luka na hitad. Tama po kayo dyan. Christina Halos, tama po. Admin Rich, sabi ko nga, umuwi siya ng Pilipinas dahil nagagalaiti siya doon sa US. Correct, di ba? Umuwi siya dito. Dito niya ipakulong si PBBM, si F. Elisa, kung gusto niya. Nama Jakal Nedigay, mga siraulo ng mga DDS kasi delete nila mga FB account nila tapos ibibintang sa gobyerno. Tama! Tumpak! Alam niyo kung bakit nila ginagawa yan na pinagdi-delete nila ngayon? Kasi mahuhuli sila no? Lalo na, nagpapakalat sila ng fake news na kesyo ganito daw, marami na daw ng mga generals na nawawala na daw yung suporta kay PBBM, keso si ganito, keso si ganyan, marami na daw mga nagdidipik, no? So, siguro sa takot nila na, naku, baka makita yung FB natin, deactivate na natin to, baka makita ng FB natin, ganito yung nilagay natin. Di ba? Tapos, mga kaibigan, kapag tulog na ang lahat ng mga tao, i-open nila yan. Pagkatapos, tatanggalin nila, i-delete nila yung mga videos. Pagkatapos, deactivate na naman sila. Pagkatapos, mga ilang araw, no? I-open nila yan. Kunwari, sasabihin naman nila, palusot naman nila, ay, salamat Meta, kasi you granted my appeal. Ayan, andyan na ang video ko, ayan dito na ang Facebook ko. Pero ang totoo, talagang purposely, kinlose nila saglit, no? Kasi natakot sila doon sa mga post nila no? Pwede silang katulad nung nangyari dito sa general na to, pwede silang hulihin, no? So, dini-activate muna nila. Pagkatapos, siguro mamayang gabi, abangan nga natin mamayang gabi yan. Mamayang gabi, pupuslit yan. At tulog na yung mga tao sa Pilipinas. Dali-dali yan mga kaibigan. Open nila. Pagkatapos, didelete nila lahat yung mga videos na yung mga videos na ginawa nila na merong mga fake news. Pagkatapos, deactivate ulit nila yan, no? Tapos mga kaibigan, mga ilang araw, i-activate na naman nila yan. At magsasabi na ginrant daw ni Meta yung kanilang appeal. Alam na natin yan mga kaibigan. Hindi tayo nabuhay noong unang panahon. Alam na natin yan. Mga ginagawa ng mga DD sheets na yan. Di ba? Ganyan sila nag-aalibay. Takot sila ngayon kasi alam nila, ang dami nilang pinakalat na kesyo, marami na daw mga general, noon mga active duty daw, na kumakalas na daw kay PBBM at si Sara na daw ang sinusuportahan. Yan. So ngayon, takot na takot sila, nanginginig ang kanilang mga tumbong. At talagang ang kanilang mga tuhod ay nanginginig sa takot. No? Kasi dahil sa kanilang mga fake news. Yan. Ganyan sila mga kaibigan. Mga fake news. Peddler. Ito mga DD shits. Diba? Yan. Rose Reyes. Hello po. Happy tayo. Ay, nabasa ko na po. Hello po, watching from Japan. Mabuhay po. Mabuhay din po kayo. Oli Nas, mga bayanan vlogger po. Yan, ma'am.
Yan, nabasa ko na pala. Raul Torralba, sampulan yan. Huwag matakot. Yan. Tama po kayo. Dapat sampulan talaga yung mga yan, no? Para malaman nila, no? And Christina Halos, si Alaconda yun. Source yun. Maloloka na yun. Tama po kayo, no? Kasi mga kaibigan, hindi kasi sila pinapansin ni PBBM at saka ni F. Elisa Marcos. Hindi po talaga sila pinapansin. Nakita niyo naman. Mga kaibigan, lampas isang taon na no? Pansin niyo ba? Lampas isang taon na wala silang ginawa kundi mag-fake news sa kanilang mga page, no? Sirain si F. Elisa. Pulburon, kesyo sabay daw mag-session yung mag-asawa, nagpupulburon, kesyo pati daw si Sandro Marcos, nagpupulburon, tapos yung mga anak daw, mga lasinggero, mga lasinggera, mga lamo daw palagi daw hinahay. Pagkatapos, mga kaibigan, meron pang mga pinakalat nun si Maharlika na babaho daw hininga ni F. Elisa, tapos meron pang naglalandi daw si F. Elisa, may ibang lalaki. Seryoso? Ang dami ng pinakalat, mga kaibigan. Sobrang, ang dami na yung pinakalat, mga below the belt. Pero sa awa ng Diyos, kahit isa, wala siyang napatunayan kahit isa. At sa awa ng Diyos, hindi sila pinatulan kahit isang beses na para bang hindi sila nag-exist sa mundo. Yun ang dahilan kung bakit gigil si Maharlika sa mag-asawang ito, sa first family. Gigil sila. Kasi nga, hindi sila pinapatulang. Para bang hindi sila tao. Diba? Parang siguro sa isip ni Maharlika, nakaka-insulto na. Ang dami ko lang sinabi, ang dami na niyang paninirang puri, hindi man lang siya pinatulan. Siguro sabi niya, naiinsulto na ako. Sabi siguro ni Maharlika, kaya sabi niya, dagdagan pa natin, sige. Ayan, pulburon, yan. Mag-iisip pa tayo, dagdagan pa natin. Ito masasabi ko kay Maharlika. Kahit ibato niyo man lahat ng paninira niyo kay PBBM sa first family. Chill lang ang first family. Hindi kayo papatulan dahil hindi kayo ka-level, mga chismosa, mga walang pinag-aralan, mga demonyo. Hindi kayo papatulan ng presidente at ng first lady, hindi kayo papatulan, no? Kaya sige lang, gawin nyo lang yan. Hindi kayo papatulan ng Pangulo. At kami naman, na mga Marcos loyalists and Marcos supporters, marunong din kami mag-analisa. Alam namin na lahat ng mga pinapakalat nyo hindi totoo, di ba? Diyan nga lang sa pulburon video. Ayaw niyong ilabas. Bakit ayaw niyong ilabas? Kasi, peke. Sa Caracas niyo ba naman yan? Lahat ng klaseng paninira, ginagawa niyo. Ibig sabihin, kung talagang may pulburon video, ilalabas niyo yan. Mabilis pa sa alas 4, ilalabas niyo yan. Ang sa ganun, masira si PBBM. Pero bakit walang lumalabas? Kasi wala naman talaga. Di ba? Pero yung poon ninyo, ang daming lumalabas ngayon. Di ba? Tapos, naglalabasan ngayon yung poon nyo. Pinapatsugi si Dilima, pinapatsugi yung pare, pagkatapos yung may nahuli na mga female user, dinala sa quarry, sa Davao, pagkatapos pinaghasa sa mga assets na civilian. Pagkatapos ni-require yung mga polis, manood kayo, ni-require ni Digonio yung mga polis, manood kayo, nanood lahat sila. Ngayon, mga kaibigan, that's evil. Yan ay barbaric. May pagkademonyo. Nagagawa lang yan ng isang tao na lango sa droga. Di ba? Kung titignan natin,
Yung po ninyo, ang talagang lango sa droga everyday. Sinasabi ko sa inyo, di ba? Pagkatapos pinagtatanggol nyo, di ba? Oh. Tapos, ano pa? Dali, basahin natin yung command. Pumunta ako sa YouTube nung retarded yung post niya daw hindi fake. Nagtatanong lang daw. Sandali. Nawawala eh. Pumunta ako sa YouTube nung retarded. Yung post niya daw hindi fake. Nagtatanong lang daw siya. Tapos may mabasa akong comment dapat daw sa mag-asawa PBBM at Ma'am Lisa magpa-drug test. Hihi, nakipagbardagulan ako doon. Ako, sus Mariosep. Alam niyo, si PBBM ilang drug test na yan, di ba? Si F. Elisa naman, bakit siya ngayon magpapa-drug test? Bakit nila sasabihin na, magpa-drug test si F. Elisa? Hindi nga sila pinapatulan eh. Kapag nagpa-drug test si F. Elisa, ibig sabihin, pinatulan sila. Kaso hindi nga sila pinapatulan eh. Magpapa-drug test yan kapag, halimbawa, tumakbo yan, no? Katulad kay PBBM, halimbawa, tatakbo yan senador. Sana nga tumakbo si F. Elisa, senador, no? Iboboto ko talaga yan. Pag tumakbo siyang senador at kailangan ng drug test, magpapa-drug test yan. Pero sa ngayon, sila lang ang magsasabi na magpa-drug test. Hindi yan magpapa-drug test. Dahil kapag nagpa-drug test siya, ibig sabihin, pinatulan niya yung mga fake news ng mga yan. So, hindi yan magpapa-drug test, no? At para sa akin, hindi rin talaga siya dapat magpa-drug test dahil pag nagpa-drug test siya, ibig sabihin, pinatulan niya yung mga fake news na mga yan, di ba? So, iisipin ng mga ay, magpa-drug test, pinatulan tayo. Tuwan-tuwa pa sila, di ba? Kaya tama lang, huwag siya magpa-drug test, di ba? Wala nang magawa ang mga leadership dahil 1.5 years lang na naungusan na ni PBBM si Duterte sa performance. Correct po kayo. Hindi matanggap ng mga leaderships ang pagkapanalo ng sinto-sintong Duterte na lango sa pulburon. Correct po. 1.5 years pa lang si PBBM. Pero naungusan na niya si RRD. Kita niyo mga kaibigan, no? Kita niyo Ilan ang inflation? Ang baba ng inflation natin. Sabi ko nga, nung nakita ko to, natuwa ako, pero medyo naano rin ako, sabi ko, naku, ibig sabihin, bababa ang dollar. Dollar yung sweldo ko, mga kaibigan. Pero hindi bale, at least para naman ito sa bayan, di ba? Bababa yung makukuha ko kasi dollar yung sweldo ko eh. Pero at least mapapakinabangan naman ng buong bayan. Kapag mababa ang inflation, ibig sabihin lahat ay magpa-follow, no? Yung mga commodities natin, mga basic goods, yan, bababa din yan. Tsaka mga services, di ba? So okay lang yun, kahit na bababa ang sweldo ko, okay lang mga kaibigan. Tahimik yata ang mag-amang Duterte admin. Alam po ninyo, tatahitahimik yan. Pero may ginagawa. Tatahitahimik yan ngayon. May ginagawa yan. Kita nyo? Ayun, yung pakita ko sa inyo mga kaibigan yung okay. Eto mga kaibigan, no? 3.9%, no? Mga kaibigan, basahin natin ito Inflation rate slowed down to 3.9% in December 2023. So, ito yung katapusan ng December, no? 3.9% from 4.1% in November 2023. O, di ba? Malaki na yung binaba, mga kaibigan. At sabi nga, magtutuloy-tuloy pa ito. Mga kaibigan, pag nagtuloy-tuloy ito, magiging, just in case na ang inflation natin magiging nasa 2. Ang ganda nun, mga kaibigan. Ibig sabihin, talagang bababa na yung mga presyo, di ba? Kita niyo, ang galing ng presidente natin. Maraming nagagawa ang presidente natin.
Alam niyo ba mga kaibigan, hindi ganito ang nangyayari sa ibang bansa. Alam niyo ba, matataas ang mga inflation sa ibang bansa. Partida pa yan mga kaibigan ha, meron ongoing pa rin yung Russia-Ukraine war. Ongoing pa rin yung nangyayaring sigalot, di ba, sa Hamas, sa Israel. At mga kaibigan, meron ding mga nangyayari dito, no, lately lang na dyan sa parte ng Mindanao. At eto mga kaibigan, meron pang nagbabanta ng mga destabilization daw, di ba? Partida pa, mga kaibigan, no? 3.9%. So, ibig sabihin, the program of our PBBM is working. Talagang yung kanyang mga programa, mga kaibigan, ay nagmamaterialize. Nagkakaroon ng katuparan yung kanyang mga vision, yung mga plano niya, at yung mga ginawa nila, mga kaibigan, na mga measures sa economic, no, para gumanda ang ekonomiya natin, ay successful. No? Kasi, kita mo, 3.9% ang ating inflation. Ibig sabihin, successful ang mga programa na sinusulong ng ating presidente. Di ba? Mga kaibigan, mataas ito. Kaya sabi ko, dapat talagang palakpakan natin ang ating Pangulo. And even mga kaibigan, meron ako ngayon ng mga kaibigan ng mga pinklawan. Alam niyo ba na appreciated nila to? Ang sabi nila ba, okay naman pala to, napababa niya ang inflation, mga kaibigan. At hindi lang yan ha, mga kaibigan ha. Eto, dapat din nating palakpakan ito. Although ayaw ng mga DD sheets, no? Ayaw nila. Gano'n naman yung mga DD sheets, mga kaibigan. Dahil Marcos, no? Ayaw nilang tanggapin kasi nga Marcos. Ang gusto nila, si Dutae lang. Dutae lang ang kailangan mag-excel. Gusto nila, si Dutae lang talaga kumbaga ayaw nila na nalalampasan si Dutae o si Digonio, no? Mga kaibigan, no? The safest country in Southeast Asia, the Philippines is the third safest Southeast Asian country with an index score of 86%, only behind Vietnam and Indonesia. The country also ranks 33rd overall, which is 19, ranks higher than the United States. So, kita nyo, pangatlo tayo sa Southeast Asia, pinaka-safest country. Hindi ito nangyari sa panahon ni Dutae, na sinasabi ng mga DD sheets, no, na sa panahon daw ni Dutae, makakalakad ka daw ng hindi ka daw mga ngamba, makakalakad ka daw sa daan, wala daw magre-rape sa'yo, okay, so ganyan. Hello? Alam niyo ba sa panahon ni Dutae, kaliwa at kanan, merong ganun. Pagising mo na lang sa umaga, merong makahandusay, may nakaganon, di ba? Sa panahon ni Dutae, ang dami-daming mga babae din na narinig. And even kahit mismo yung anak niya. So, di ba? Ay, yung anak niya, bata pa daw yun. Bata pa. Pero, mayor na siya doon. No? Mayor na siya ng Davao. No? So, hindi totoo yung sinasabi nila, no? Roy Sedeno, halos lahat ng mga supporters sa mga Duterte ay utak pulburon sila. Tama po kayo, utak pulburon. Kasi nga, pati yung nila, yung poon nila, nagpapulburon. Kaya pati sila, utak din pulburon. No? Correct, no? And, Jennifer T, may ingay mga DD sheets. Yan. Bang. Grabe, nagbibisto mo dilawan ng bahon ni Duterte pero pilit na ipinapasa PBBM. Si PBBM ang magdusa ng mga kawalang hiyaan ni Duterte, napaka-hype ni Duterte at ng mga DD sheets. No? Yan. Si PBBM po ngayon ang parang naglilinis ng lahat ng kanyang mga kalat, no? Lahat ng kalat niya ni Duterte. And then Jakal Digay, mga siraulo ang mga DDS kaya delete nila mga FB account nila tapos ibintang sa gobyerno. Tama po kayo, no? Yan.
Correct po, yung sinasabi ninyo. And, Tigreal Zilong, mahuli din sila. Correct. James Anthony Neil, magaling magpaikot. Yan. Yan, and then, sino pa ba yung hindi ko nabasa? Yan. Oli Nas, mga bayang vlogger po. Yan, ma'am, ang source nila, si Maharlikang Baliw. Yan. Tama po kayo dyan, no? So, ayan po mga kaibigan, yung sinasabi ko nga, no? Saglit. Ayan, ito. PH records lowest inflation rate in 2023. Government to continue measures to protect Filipino purchasing power. NEDA. Manila, as the country's inflation rate settled to its lowest level in 2023 last December, the National Economic and Development Authority assured the public that the government is continuously monitoring prices and inflation risk and implementing measures protect the purchasing power of the Filipino household. Yan. So, yan mga kaibigan, no? So, sino po ba ang nakapanood nga pala sa inyo ng live po ni Thinking Pinoy? Napanood niyo ba yung live ni Thinking Pinoy? Yan. Yan. Tawa ko ng tawa doon sa live ni Thinking Pinoy kasi, di ba, itong mga DD Sheets vlogger, panay sila paninira, no? Sinisiraan nila si Titi, ganyan. Tapos, si Titi daw yung nagpapa-delete, no? Sa kanilang mga accounts, kesyo ganyan. Tapos mga kaibigan, lumabas naman pala ngayon na ito pala si Sas, ay, nung mga araw, no, na magkaibigan sila ni Titi, pinapalamon lang pala yan ni Titi. Tapos mga kaibigan, pinapautang lang pala yan ng 100,000 pagkatapos pinapatira sa bahay niya. Pagkatapos nung wala nang naitulong sa kanya si Titi, ayun, sinisiraan niya ng husto, no? So, lumabas tuloy ngayon yung yung kulay niya, di ba? So, sinisiraan si Titi. Si Titi naman, di ba, kita naman, di nga nag-status kasi busy sa pag-aaral. Pagkatapos wala silang ginawa, kundi pag nagla-live sila, palagi nilang sinisiraan. O ngayon, ano lumabas? Lumabas ngayon ang katotohanan, di ba? Isang live lang ni Titi, sirang-sira sila lahat, di ba? Kasi nalaman ngayon na ganun pala. Ang sama pala ng ugali nila, di ba? Mga kaibigan, pero itong mga DD Sheets, dapat tumahimik sila. Dahil sa ginagawa nila na paninira, no? Pati sa presidente natin, lumalabas tuloy ngayon yung mga baho nila. Diba? Lalabas ba yung mga baho nila kung hindi nila sinisiraan si PBBM? Akala naman kasi nila siguro kapag siniraan nila si PBBM, yung mga sumusuporta kay PBBM, tatahimik lang. Excuse me, no? Yung mga sumusuporta kay PBBM, hindi yan tatahimik. Yan, anong ginagawa ngayon? Kinakalkal yung kanilang mga baho. Nalalaman na yung kung sino ang mga masasamang ugali, kung sino yung mga maraming mga ginawang mali, no? Nakakalkal ngayon dahil sa mga pinaggagawa nila. Kung tumahimik sana sila at sumuporta na lang sila sa gobyerno, wala sanang mangyayari, di ba? Wala sanang gulo. Katulad ng ginawa noon ng mga PBBM supporters, Marcos loyalists, Marcos supporters, di ba? Sinuportahan si Digong, di ba? Sinuportahan. Wala ka namang makikitang Marcos loyalists at Marcos supporters doon na kinalaban si Digong. Wala. Lahat sumuporta. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, wala silang ginawa itong mga DD Sheets na to, kundi kalabanin ang gobyerno ni PBBM at pinapabagsak pa nila. Meron pa silang pa-distab, no? Anong nangyari ngayon?
yung general, no? Yung general na nagkalat ng fake news na kinakausap na daw ni AFP Chief Staff, AFP Chief of Staff at saka ng PNP Chief si PBBM na pinapaalis na daw, no? Kinukumbinsi na daw na mag-resign. O ano nangyari ngayon? O, pinadahanap siya ngayon. O, at siya ay kakasuhan. Di ba? Kasi fake news, hindi naman totoo yun. Kasi anong sabi ng AFP? Nagbigay sila ng statement. Intact ang suporta ng Armed Forces of the Philippines sa ating Pangulo, Bongbong Marcos. Intact ang kanilang suporta at hindi sila sasali sa mga ganyang distab. Di ba? So, ano ngayon? Hindi karma sila. Mawawalan pa sila ng pensyon, di ba? Mga kaibigan, basahin naman natin to. Mga kaibigan, sa bagong sa bagong pa-survey, ito mga kaibigan, tingnan nyo, may bagong lumabas sa survey, mga kaibigan. Senator Tulfo, VP Sara, kita niyo mga kaibigan, nanguna si Senator Raffy Tulfo, nakakuha ng 32%. Wow, mga kaibigan, naungusan niya si Sara Duterte. Sa mga napipisil na mga Pilipino para maging tagasunod na Pangulo ng bansa, ayon sa Tangier survey na isinagawa noong November 2023. See? Kita niyo? Mga kaibigan, di ba? Wala na, hindi mananalo si Sara kasi si Sara ay isang pro-China, no? Sabi ko nga sa inyo, kung maglalaban si Sara Duterte at saka si Raffy Tulfo, kahit hindi ko masyadong gusto si Raffy Tulfo, ang gusto ko si Erwin, no? Erwin Tulfo. Kahit hindi ko masyadong gusto si Raffy Tulfo na lang iboboto ko. Kung sakaling maglaban yung dalawa, no? Si Sara at saka si Raffy Tulfo. Si Raffy Tulfo na lang. At least hindi siya pro-China, di ba? Hindi katulad ni Sara Duterte, pro-China, no? So, huwag tayong boboto ng mga pro-China kasi ibibigay lang nila yung ating West Philippine Sea. Mga kaibigan, kawawa ang mga Pilipino, no? Huwag tayo bumoto sa mga yan. So, ano pa mga kaibigan? Wala Mga kaibigan, sabi nung isang BD Sheets, kailangan ko ng lakas, no? Para harapin ang mga susunod na araw at maraming accounts na ang mawawala at marami na ang mabubusalan. I need strength. Send GCash. Kita nyo, pera-pera lang. No? So mga kaibigan, nalaman natin na ito palang si Sas ay scholar dyan sa China, sa Beijing. Ano na? Scholar sa Beijing, China. No? So, totoo pala na binabayaran. Diba? At mga kaibigan, totoo din pala yung aking nabasa. No? Yung nabasa ko I think na-share ko na yung dito. No? Yung nabasa ko tungkol lang sa article, mga kaibigan, na yung anong article ba yun? Na-share ko na yun dito, mga guys, na kaya pala mga kaibigan, no? Tingnan nyo na lang dito sa page ko, na-share ko na yung, sa tingin ko, na-share ko na yung article na yun. Kaya pala itong si VP Sara, hindi niya mabatikos ang China, no? Kahit na binubuli na yung mga fisherman natin, mga Philippine Coast Guard, kasi pala mga kaibigan, malaki pala ang utang na loob, no, ng mga Duterte at ng Davao City. Malaki ang utang na loob pala nila sa China, no? Meron palang
Meron pala silang ano dyan yung nakipag-collab pala yan sila doon, no? So, search nyo dito mga kaibigan, nandito yan na-post ko na yan no? Na malaki ang utang na loob ng mga Duterte sa China. Kaya pala kahit na anong gawin ng China na pambubuli sa Pilipinas, ay hindi sila umaalma at never silang nagbigay ng statement na nagko-condemn sa China. Kasi nga, parang tumatanaw sila ng utang na loob. Diba sa isang statement nga ni Duterte, sabi niya, malaki ang utang na loob niya. Diba? Na-post ko rin dito mga kaibigan, hanapin nyo na lang, no? So, eto naman ang masasabi ko. Sila may utang na loob. Malaki ang utang na loob nila sa China. Yung mga Pilipino, wala naman, di ba? Wala naman tayong utang na loob dyan Bakit ang ginagawa nila pambayad yung West Philippine Sea? Di ba? Dahil malaki ang utang na loob nila sa China, ipambabayad nila yung West Philippine Sea. Ano yun? Kawawa naman yung ating mga kaapu-apuhan, yung magiging anak ng mga anak, mga apo, kawawa naman. Darating yung panahon, mga kaibigan, na wala nang mga isda. Kasi, di ba yung ginagawa ng China, di ba kapag dumadaan sila diyan sa West Philippine Sea, doon sa banda na maraming mga isda, meron silang malaking barko. Yung barko nila for fishing yun, mga kaibigan. Isang baba lang nung yung kanilang malaking net. Hindi, yung malaking net nila mga kaibigan, isang baba lang nun, huli nila yung mga malalaking isda natin doon. Kaya nga, di ba, ayon doon sa isang pag-aaral sa UP, 30 billion taon-taon ang nawawala sa Pilipinas. Kita niyo, 30 billion ang nawawala sa Pilipinas dahil sa ginagawa ng China. Di ba? So yun mga kaibigan, ay isda pa lang. Wala pa doon yung mga corals na binalahura ng China. Di ba? Yung ating Bahura Reef, di ba mga kaibigan, na kinakalbo. Patuloy nilang kinakalbo. So kung titingnan mo, kung pagdating lang sa utang na loob, sila ang talagang may utang na loob sa atin dahil nakinabang na sila sa ating mga isla sa West Philippine Sea. Kaya ang sinasabi ko, mga kaibigan, pag nagpatuloy nagkaroon ulit ng isang Duterte na presidente, pagdating ng 2028, kawawa talaga ang mga Pilipino. Kasi yung sinimulan ngayon ni President Marcos Sr. ay mai-stop na naman, di ba? Junior. President Marcos Jr. Yung sinimulan niya ngayon, mai-stop na naman yan, di ba? Kita niyo naman, si President Marcos Jr. talagang kanyang very firm siya na ang West Philippine Sea ay atin, naninindigan siya. Ang sabi niya, not even a square inch of our territory ang mawawala, walang mawawala sa atin, no? Ipaglalaban talaga niya. So kapag Duterte na naman ang magiging presidente sa 2028, mga kaibigan, ano na naman mangyari? Wala na, mababaliwala ang lahat ng ginawa ng Pangulo natin ngayon. Kaya yan ang dahilan mga kaibigan, no? Huwag na tayong buboto ng mga Duterte. Nabudol talaga tayo. Sobra nabudol tayo mga kaibigan, no? Kasi ginamit niya ang pangalang Marcos, no? Ginamit niya, ipapalibing daw niya si President Marcos Sr. Nabudol naman ang mga Marcos loyalists at ang mga Marcos supporters. Nabudol, no? Pagkatapos ngayon, si President Marcos Jr. na ang nakaupo, gusto naman nila pabagsakin kaagad. Hindi sila mag-antay ng 6 na taon. Diba? Napakaikli lang naman ang 6 na taon pero ayaw nilang antayin kasi masyado silang matakaw sa power. Gusto nila sila lang ang maging pangulo, sila lang ang nasa power. Dahil gusto nila palagi silang merong malaking confidential funds. Diba? Mga kaibigan? Carlo, scholar na baluktot na pag-iisip. Ang Carlo, magiging baluktot talaga ang pag-iisip niya kasi scholar siya sa China, no? So lahat ng kanyang mga narratives ay pabor sa China. Kita niyo naman, di ba? Kapag binubuli ang ating Philippine Coast Guard, anong sinasabi ni Sasot? Anong sinasabi ni Alan Troy? Kesyo yung barko naman daw natin ang lumapit doon sa barko ng China, yung barko naman daw natin ang nambuli. My goodness mga kaibigan.
maliit na barko, pupunta ka sa malaking barko para ibabangga mo yung barko mo. Ano yun? Di ba? Ano, naghahanap ka ng, parang ano parang David and Goliath, no? Ganon. Kasi, di ba, alam naman natin na ang pinapadala doon ni PBBM na mga barko ay gusto ni PBBM yung maliliit lang. Kasi nga, para hindi mapagkamalan ng China na tayo ay nakikigera o whatsoever, di ba? Gusto niya yung talagang pang ano lang, resupply mission. Pagkatapos, yung mga barko ng China, talagang pinupuntahan yung ating mga maliliit na barko at talagang kanilang binubuli, no? Kanilang binobomba ng water cannon. Pagkatapos, sasabihin ng mga makapili na to, mga Pilipino, pero mga makapili, sasabihin nila na yung mga barko daw natin, ang talagang purposely, ibinangga natin yung barko natin. Ano yun, no? Talagang, yung mga narrative ng China, yun ang kanilang pinaparot, yun ang kanilang sinusuportahan, no? So, sabi ko mga kaibigan, dapat yung mga to umuwi sa China, doon na lang sila. Kasi, hindi sila makapilipino eh. Mas, ano pa nila eh, mas kinakampihan pa nila yung China. Kita naman nila yung ginagawa sa atin, no? Binubuli yung ating mga mangingisda. Pero kinakampihan pa nila. No? Nakakahiya ang mga tao na yan, no? Hindi sila nahiya dun sa ating mga bayani. No, hindi sila nahiya kina Jose Rizal, kina Bonifacio, doon sa mga bayani natin na nagbuwis ng buhay. Pagkatapos ngayon mga kaibigan, andito na, no, meron na tayong freedom. Pagkatapos gusto pa nilang magpasakop sa China, no, na maging province of China tayo, ayon kay Duterte. Sus Mariosep, no? So mga kaibigan, sila na lang. Dahil ako ayoko maging province of China. No? Johnny Texon, sige, unahin nyo na si Mahar Loka-Loka. Ayun nga dapat umuwi dito yan. Umuwi siya dapat dito. At dito siya magsisigaw. Dito niya sabihin lahat ng mga pinagsasabi niyang fake news, no? Pero ayaw niya kasi alam niya na mga fake news ang pinagkakalat niya. Nasa ibang bansa siya, kaya siya ay malakas ang loob, no? Malakas ang loob niya kasi nasa ibang bansa siya. Lisel, Tanaka, sila na lang. Yan. Carlo, true ka dyan, ma'am. Yan. Tama po. Yan. So, mga kaibigan, mamaya na lang ulit ako magla-live hanggang dyan na lang po muna tayo sa ating live. Marami pong salamat Rose Reyes sa iyong panunood. Marami pong salamat din sa nanonood from Japan. Hindi ko mabasa yung pangalan, iba kasi yung character, no? Japanese character. Maraming salamat Oli Nas sa iyong panunood. Marami pong salamat kay Raul Toralba, Christina Halos. Marami pong salamat. And James Anthony Neil, salamat po. Salamat din kay Fernando Mutos. Maraming salamat kay Dumay Alibudbud. Salamat po kay Nama Jakalne Digay. At marami pong salamat kay nabasa ko na pala, Nora Abuk, Christina Halos, for James Anthony Neil, Tigrel Zilong, maraming po salamat. At maraming salamat din po kay Menso Unda Limapundog. Maraming po salamat Edith Villanueva, Chacha, maraming pong salamat. At Jennifer T. Bang, Roy Sedeno, marami pong salamat. Giselle Tanaka, Carlo, Janet Texon, at doon po sa iba na hindi ko po nabasa ang pangalan, marami po salamat sa inyong panunood, no? Hanggang sa muli po at palagi po natin suportahan ang ating pong presidente at ang kanyang administrasyon. Ito po si Admin Rich, palagi nagsasabing fight fake news, expose the truth. Bye! Salamat po muli. Bye-bye! Kita nyo na mga guys. Admin Reach. Ang pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga sa
Comentarista. Nakikita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Ano pa man karami ng mga taong sa iyo ay gagalit, ang talaga naman ikaw ay hihitiba. Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, hindi si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth.